Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito sa utang ng Pilipinas. Hindi dapat ikabahala, sabi ng Finance Secretary Recto. Ipinahayag ng Finance Secretary Ralph Recto na hindi dapat ikabahala ang utang ng Pilipinas. Ginagawa ng payag na sa budget briefing ng economic team ng Marcoses at administration sa 2025 proposed national budget. Alright, don't forget to subscribe this channel sa gantong reaction. Alright, thank you so much and please watch. Nasa 15.48 trillion pesos ang pambansang utang ng Pilipinas as of June 2024 ayon sa ulat ng Bureau of the Treasury at tinatayang aabot sa 16 trillion Abot na 16 trillion pesos ang pambansang utang natin sa pagtatapos ng 2024. Batay kay Finance Secretary Ralph Recto, hindi dapat ikabahala ang pagkakautang na ito. Ginawa nito ang pahayag sa budget briefing ng economic team ng Marcos administration sa House of Representatives para sa 2025 proposed national budget. Pero uulitin ko, hindi po tayo dapat mabahala dito. Dahil hindi nasusukat ang utang ng isang bansa base sa pagtingin lang sa aktwal na laki nito. Mas tamang sukatin ang utang ng isang bansa kung ihahambing ito sa laki ng kanyang ekonomiya. Dahil dito nalalaman ang kanyang kakayahan na bayaran ito. At isa sa mga ginagamit na tamang panukat ay ang debt to GDP ratio. Ito ay ang porsyento ng utang ng isang bansa kumpara sa laki ng kanyang ekonomiya o ang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong nagagawa nito. Dagdag pa ng kalihim, patuloy mang lumalaki ang utang ng bansa ngayon, patuloy din ang paglago ng ating ekonomiya kaya kakayanin ng bansang mabayaran ang ating mga obligasyon. Mula 60.9% debt to GDP ratio noong 2022, target itong mapababa below 60%. Kung ating titignan ang debt to GDP ratio ng Pilipinas, unti-unti na natin itong naibababa mula noong pandemic. Samantala, iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na walang pork barrel sa unprogrammed appropriations sa pambansang pondo. Ginawa nito ang pahayag matapos tawaging presidential super pork ng opposition lawmakers ng unprogrammed appropriations. Pinatitigil din ng Makabayan Bloc ang paglalagay nito sa pambansang budget. May mga petisyon nang nakahain sa Supreme Court upang questionin ang constitutionality ng unprogrammed appropriations sa 2024 national budget. We look at the definition. Wala naman talagang pork kasi that contemplates some amendments or post-enactment of the budget, di ba, na magkakaroon ng bago-bago. Wala naman dyan. Ipinauubaya naman ng liderato ng Kamara ang desisyon kaugnay ng unprogrammed appropriations sa Korte Suprema. I understand any questions regarding the unprogrammed appropriations. Nakasalang na rin sa Supreme Court, so I want to also respect the process and I'd like to refrain any comments that would in any way suggest any influence on the outcome of the resolution. So abangan natin yung resolution. I think the Supreme Court will be judicious enough to handle this issue. Rosa Licos. Alright guys, yan, napakinggan at napanood po natin dito sa reaction video ni Rob Trip. And maraming salamat sa inyong lahat and peace out.